Macho Miss! Kung kailangan mamatay, ay hahayaang mamatay para sa sariling bayan, para sa bayan. Nagigil ako yun? Saan? Saan? Mag-kiss ka naman? Oo. Ano ba na ngayon? Pumapakos ka na diba? Marami na tayo. Okay na, so ganito yung gagawin. Wait lang nga, hindi pa nga nila kumatok. Sorry po, pinakumauna. Sa susunod, hindi na kaya yan ah. Sige, umaupo na kayo. Okay, class. Kumuha na kayo ng papel at mag-start na tayo sa quiz. Kaya lang pa. Pakabilisan at magkakapon tayo ng oras. Double time. Okay, number 1. Anong taon ipinanganak si Rizal? Again, anong taon ipinanganak si Rizal? Diyos ko, Lord! Bakit kailangan ko pa alamin yung birthday ni Rizal? Number 18, 19, and 20. Ibigay ang mga pangalan ng tatlong paring kaptil. Again, number 18. Quiz ba to? Parusa? Sino nga ba ulit yung Gombursa? Okay, class. Exchange paper. Likewise, nagbay at maganda at magbago. Rama 19, Reyes 18, Rivera 4. 4? Bakit, babe? Work ka lang? Hindi ka ba nag-review? Okay, class dismiss. Huwag niyo nga kalimutan yung pinagagawa kong assignment. Ni ultimo adios. Papasa to next week. Okay? Hindi ko bakit talaga ako natin. Maya! Tawag ka ni Bro! Huh? Excuse me po, Prof. Pinatawag na raw po ako. Oo. Sige, umupo ka nito. Yes po, ma'am. Kailangan kitang kausapin about sa your race dahil hindi natin mahanapag upang nakapasa. Kailangan kitang bigyan ng special project para manabog yung race. Pwede po ba malaman kung ano po yung mga pwede kong gawin? Yung project na ibibigay ko sa'yo, gagawa ka ng research about this. Gagawan mo siya ng kwento kung ano yung nangyari sa buhay niya, kung ano yung mga achievement na nakuha niya, at yung pinaka-importante doon ay kung paano niya nailaban yung Pilipinas laban sa Israel. Okay po, ma'am. Maraming salamat po. Pagbubutihin ko na po yung pag-aaral ko at babawi po ako. Salamat po.
ba to? Ba't ako nandito? Kuya, saan po ba tayo patungo? Uuwi na tayo ng Kalamba, pero idadaan na tayo sa nila. Opo, kuya. Pero saan po ba talaga tayo patungo? Atin lang ito, Pepe, ha? Huwag na huwag mong babangkin kay ate. Madaldal yun. Huwag na huwag rin madudulas ang lilila sa harap ni Itay. Naunawaan mo? Opo, kuya. Pero saan po ba talaga tayo patungo? Tayo ay maglulok sa Pepe. Sino po sila, kuya? Sila ang mga martir, Pepe. Ang mga walang kasalanan. Mga naparatangan. Tulad ni Inay na walang kasalanan. Excuse me, ano nangyayari dito? Bini-bini, ngayong araw ang pagarote at tatlong paring martir. Tatlong pari. Dakilang guro! Kuya, Tandaan mo ang araw na ito, Pepe. Pepe, may isa akong binibini na nakita. Si Maya. Maya, siya naman si Pepe, ang nag-iisa kong kapatid na lalaki. Magandang araw, Binibini. Ikinagagalo kong makilala ka. Maupo ka muna, Maya. Magandang araw, Pepe. Masaya ako na makilala ka. Sana mas makilala pa kita kahit sa maikling panahon lamang. Siya'y naliligaw at hindi alam ang daan patungo sa kanyang tahanan. Malapit na rin na maggabi. Kaya delikado kung siya'y nasa labas pa. Rito na muna siya sa ating tahanan hanggang sa kinaumagahan. O siya, Pepe, Maya. Dito na muna ako at ako'y may asikasuhin. Ikaw na muna ang bahala sa ating bisita, Pepe. Maraming salamat sa kabutihan mo, Ginoong Pasyano. Pasensya ka na, Pepe, ha? Mukhang marami kaya atang ginagawa ngayon. Hindi ka abala, Binibini. Sa katunayan ay tamang-tama lang ang pagdating mo. Kakatapos ko lamang isulat ang huling kabanata. Ikaw ang gumawa niyan? Pwede ko ba itong makita at mabasa? Ang ganda naman ng sulat mo. Pero, hindi ko maintindihan. Ang hirap niyang basahin. Ito ang Memorias de un Estudiante de Manila. Nais mo bang malaman ang nilalaman nito? Isinilang ako sa Kalamba noong 19 de Junio de 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi, araw noon ng Miyerkules. At ang aking pagsilang sa daigdig na ito ay muntik ng ikasawi ng aking ina. Kung hindi niya ako naipangako sa mahal na Birhen ng Antipolo na dadalhin ako sa kanyang simbahan. Hindi ordinaryo ang aking ina. Mahilig siya sa literatura at mahusay magsalita ng Espanyol kesa sa akin. Siya ay isang matematika. Ang kanyang ama ay dating kinatawan ng Cortes. Ang kanyang unang guro, kung hindi dahil sa kanya,
Ano kaya ang kinasapitan ng aking pag-aaral at kapalaran? Talagang ang ina, ang lahat ng isang tao, pagkatapos ng Diyos. Ang aking ama, na huwarang ng mga ama, ay nabigay ng edukasyon na naaayon sa aming bahagyang kakayahan sa buhay, sa pagsisikap, at nakapagpatayo siya ng bahay na bato at nakapundar ng isa pa. Matapos kumain at magdasal ng rosaryo, dumadako kami sa azotea o sa alinmang bintana, nakakatawanan ng buwan, at magkukwento ang aking tagapangalaga tungkol sa mga nakalibing na kayamanan at kalansay, mga aswang, mga nuno, punong namumunga ng diamante, mga taong nakatira sa buwan. Inihatid ako ng aking kapatid na si Pasiano, isang araw ng linggo. 9 na taon pa lamang ako, pero natutunan ko na magpigil ng luha. Ipinakilala ako ng aking kapatid sa aking maestro na siya rin nagturo sa kanya noon. Ayoko nang bilangin ang mga palong natanggap ko. Lagi akong naunguna sa klase, pero sa kabila ng aking reputasyon bilang isang mabait na bata, bihira ang araw na hindi ako nakakatikim ng 3 o hanggang 6 na palo. Hindi ko mailarawan ang dinanas namin pagdaramdam at kalungkutan. Mula noon, nawala na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Kami magkakapatid, nagkaitan ng ina ng mga taong itinuring naming kaibigan. Sa aking pangungulila ay wala akong nalalamang sukat pagbilangan, kundi ang Diyos. Siya ay may kababaan ng bahagya, may mga matay kung minsan makislap at nangungusap, kung minsan may malamlam, malungkot, may isang ngiting nakakagayuma at nakakaakit habang kausap siya. Unti-unti kong nilalasap ang napakatamis mong lason ng pag-ibig. Ang mga sulyap niya'y bumabaon na parang palaso sa kailaliman ng aking puso. Ang galing! Hindi ka lang pala talaga matalino. May taglay ka rin palang tapang at lakas ng loob na sa murang edad ay nakayanan mo lagpasan ng mga bagay na yun. Naparito nga pala ako para ipaalam sa'yo na uuwi na ako sa Kalamba. Kailan ka babalik? Hindi ko pa alam, pero alam kong magkikita pa tayo muli, mahal kong Leonor Rivera. Para kahit matagal tayong hindi magkita, may bahagi ako na kasama mo. Wow! Sana all! Masaya akong makita ka dito sa Kalamba, mahal kong anak. Ganoon din po ako, Inay. Masaya po ako. O siya, Inay, maaari na po kayo magpahinga. Tay, panalangin ko po sa Diyos na bigyan kayo palagi ng malusog na pangangatawan at palakasin pa kayo. At pagbubutihin ko po ang pag-aaral sa Maynila. Hayaan mo anak, sa susunod na pag-uwi mo, patatayuan ka namin ni Pasiano ng sarili mong klinika. Mag-iingat ka aking anak, magdarasal ka palagi. Alam niya, Doctor. Sige na ho muna. Tayo aalis na. Baka abot na pa po kami ng dilim, inay, itay. Dito na po muna kami.
Halika, Pepe, papakilala kita. Oh, nandito na pala ang aking mga amigos, si Viola. Mga senyor, may nais ako ipakilala sa inyo, ang aking kaibigan. Pepe, ito si Resurrection Hidalgo, Marcelo Del Pilar, Mariano Ponce, at si Antonio Luna. Mga senyor, nais ko din pala sa inyo ipakilala ang aking kaibigan. Ito si Pepe, o mas kilala bilang Jose Rizal, na nag-aaral ng medisina. Maligayang pagdating sa inyo, Rizal. Maaari na nating pag-usapan ang tungkol sa politika. Tama ba ang inyong ginagawa? Hindi ganyan ang papanaya sa bayan. Mahal kong ina, ang mga araw ko'y matuloy na nagdaan. Pakiramdam ko tila matanda ako sa aking mga kaedad. Napapaligiran ako ng mga kabataan na malayo ang loob sa sitwasyon ng ating bayan. Nais ko silang gisingin, pero hindi sila nakikinig. Parang nag-iisa lamang ako sa aking mga layunin. Asahan nyo, hindi ko makakalimutan ang mga pangako ko sa aking sinisinta, sa aking bayan, at sa iyo, aking ina. O Pepe, andiyan ka pala. Alam mo ba, Pepe? Sa panibagan na ang ating koneksyon. Magaling! Ano na ang susunod nating gagawin? Ngayong nabuwag na ang sirkulo. Dahil hirap tayo sa pondo, bakit hindi isang nobela ang ating gawin? Isang nobela na nakalathala ang totoong sitwasyon na nangyayari sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Maganda ang iyong naisip. Huwag nating hayaang mamatay ang nasimulan nating ningas. Tila may kulang sa inyo. Pepe? Inay, Salamat anak at nandito ka na. salamat itay. Inay, Pepe, Kapatid ko. inay, hindi niyo po ba ako nakikita? Huwag ko kayong mag-alala. Gagamutin ko po kayo. Makakita kayo muli. Konting diis na lang po, inay. Makikita mo na pinakapugwapo mong anak. Pili yung bata ito. Kinakailangan ko pong umalis dahil ako ang dahilan kung bakit kayo nakakatanggap ng pagbabanta. Patawad mga mahal ko.
Dahil sa akin, nadadamay kayo. Pinag-uusapan na sa Senado sa Espanya ang tungkol sa Noli. Kailangan natin magkahit kalabaw, mga amigo. Sinisimulan ko ang ikalawang Noli. At ang unang Noli ay tiyatalakay ang usulukuyan ng Pilipinas. Ang nakaraan. At ang ikalawang Noli ay tatalakay sa inaharap. Ang revolusyon. Kailan naliligaw ka na sa iyong kamatayan, Pepe? Kung kailangan mamatay, ay kailangan mamatay para sa sariling bayan, para sa bayan. Minsan lang mamatay isang tao, hindi kaya usahin niya na ito, ang mamatay ng may paninindigan sa kanyang ideya. Uuwi na ako ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Kinakailangan kong umuwi dahil lang doon ang tunay na laban. At sa oras na tumungtong ako sa aking bansa, hindi na ako aalis. Hanggat hindi ko nakakamit ang tunay na pagbabago. Sa ngalan ng Gobernador General, Dr. Jose Rizal, ikaw ay naaresto. Ano ang aking kasalanan? May utos mula sa Gobernador General Dispohol. Ikaw ay inaakusahang nagtayo ng isang lihim na samahan, ang La Liga Filipina, na may layuning mag-alsa laban sa pamahalaan. Ikaw ay dadalhin sa Fort Santiago. Hindi totoo ang paratang. Ang La Liga hindi revolusyon. Kung aking paninindigan sa reforma ng bayan ang dahilan ng aking pag-aabilanggo, ito ay aking tatanggapin. Ito ang katapusan ng dapita. Nagpapatuloy ko ang paglilingkod sa bayan. Ang La Liga Pilipina ay nanatiling pangarap. Itinuring ng isang samahan na kumakalaban sa Espanya. Nagtanim ng mga mapangwasak na polyetos ang ilang ahente ng mga praile sa aking maleta. Dahil dito, kakabalik ko pa lamang ay ipinatapon na ako sa isang maliit na pulo. Ngunit kung iisipin, ang dapitan ay siya rin magandang pagkakataon dahil kay Josephine na dumating dito na tila tangi-tangi ng hangin na dala ang kalinga at katahimikan. Sa piling niya, ang mga bagay na hindi ko maisulat ay maaari kong isabuhay. Sa pagitan ng mga bundok, kapiling ko ang dagat. Animo isang napakalawak na tinta para sa isang manunulat na walang masulat. Palibhasa ang mga layunin ko ay layunin ng isang makatutulad. Ang mga alon, lumalapit at lumalayo dito sa dapitan. Jose, may gusto kong sabihin.
Maaari ko ba itong malaman? Josephine? Jose, ako'y nagdadalang tao. Isang bagong pag-asa sa gitna ng dilim. Maraming salamat, mahal kong Josephine. Dr. Sertal, kamusta ka rito? May pinagkaiba ba ito sa dapitan? General Blanco, mas masikip nga nandito. Nawala ang mga tanawin, mga karagatan, at mga kabundukan. Luciento. Niwala niyo ako? Pinayagan niyo ang punta sa Cuba para magsilbing doktor doon. Ayun pala, ipapahuli niyo lang ako at ipapakulong. Isa kayong mga hipokrito. Naipit lang ako, Rizal. Patawad. Mga kababayan, ang himagsikan ay sumiklab sa kabila ng aking pagputol. Ang paikidigma sa panahon ng mga kasalukuyan ay hindi makakatulong sa atin. Ito ay masahol pa sa pagpapatiwakal. Senyor Rizal, kung inyo pong mamarapatin, ano ba ang nangyari? Ikinulong, pinatay, hinukay sa libingan, itinapon. Ganyan ang ginawa ng inyong mga kababayan sa karangalan at kasaysayan ng aking mga kalahi. Ngunit kung hindi mo mamasamain, siguro naman ay hindi ganun ang lahat, Senyor Rizal. Ilang taong ka na ba sa Pilipinas, Tabiel? Bakit? Pareho ba tayo ng gustong makita o meron kang ayaw makita? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng karapatan upang isulat ang mga sinulat mo? Naranasan ko lahat, Tabiel. Nawalan ako ng asawa, anak, at pamilya. Pati na rin ang karangalan at kalayaan. Itinapon nila ako, niloko, at pinagtaksilan. Bakit? Akala mo ba'y superior ka? Dahil lang nagdaan ka na sa hirap? Ang hinihiling lang namin ay pagkapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at gawing sibiko at makilala ang mga Pilipino kapantay ng mga Kastila. Paalam, mahal kong bayan. Sinag ng araw, paraiso naming nawala. Masaya kong iaalay itong buhay kong kumukupas. Kahit mas mainam pa ito, iaalay ko ng walang pag-alinlangan. Sa gitna ng labanan, may nag-alay na rin ang buhay ng walang pag-alinlangan. Di bali ang lugar, bitayan man o kapatagan, ang mahalaga ay paglilingkod sa bayan. Mamamatay ako pag sikat ng araw. Sa dilim ng gabi, tanda ng bagong araw. Kung kulang ang kulay, dugo ko'y iaalay para sa iyo, bayan kong mahal. Pangarap ko nung bata pa ako, ang makita kang malaya, perlas ng sinilangan, walang lungkot, walang luha, o buhay ko, apoy ng aking puso. Paalam, masarap mamatay para sa iyo, upang ika'y umunlad, at matulog ako sa iyong kandungan magpakailanman. Kung may tumubong bulaklak sa libingan ko, halikan mo ito, damihin mo ang aking kaluluwa. Madarama ko sa malamig kong libingan ang iyong lambing at mainit na hininga. Naway ang buwan ay sumikat ng payapa sa akin. Ang bukang liwayway ay magliwanag. Ang hangin ay umihip ng malungkot. Kung may ibong dumapo sa aking krus, umawit ito ng himno ng kapayapaan sa aking abo. Hayaan ang araw na sumipsip ng singaw na sa langit. Dalhin ang huling protesta sa kadalisayan. Naway mabait na kaluluwang manangis sa aking kapalaran. At sa tahimik na gabi, may dalangin iaangat para sa akin. Idalangin ang lahat ng namatay ng walang kapalaran. Lahat ng nagdusa, ang ating mga inang umiyak, mga balo at ulila, mga bihag na pinahirapan, at ikaw rin,
upang makamit mo ang kaligtasan. Kapag binalot mo ang dilim, ang sementeryo, huwag gambalain. Ang aking pangamahinga, marahil maririnig mo ang isang malungkot na himno. Ako iyon, bayan ko, umaawit sa iyo. Kahit ang aking libingan ay makalimutan, walang tanda, walang bato, hayaan alaruhin ito, upang ang aking abo ay maging alpombra sa lupa, bago ito tuluyang mapawi. Kung gayon, ang pagkalimot ay walang halaga sa akin, habang ako'y naglalakbay sa iyong kapatagan. Sa dalisay na iyong hangin, may kulay, liwanag, at awit na panaghoy. Laging inuulit ang aking pananampalataya. Bayan kong mahal, Pilipinas, paalam. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat, magulang, kamag-anak, kaibigan, sapagkat ako'y pupunta ko sa walang alipin, kung saan ang pananampalataya di mamamatay. Ang Diyos ang hari. Paalam sa inyong lahat, mga kaibigan ng aking kabataan. Salamat at ako'y nagpapahinga na. Paalam din sa iyo, matamis na kaibigan. Paalam, mga mahal kong nilalang. Sa kamatayan ay may kapahingahan. Paalam, mahal kong bayan. Sinag ng araw, paraiso namin nawala. Matamis! Fuego! Buhay pa siya! Andiyan na si Ma'am! Miss Maya Rivera, ikaw ang gusto kong mauna sa akin, sa aking ginagawa ng assignment. Sasabihin mo kung ano yung mga natutulong, kung ano ba yung dapat natin i-apply na nakuha natin ganito sa pinaka-assignment. Okay naman. Good afternoon everyone, I'm Maya Rivera and ang natutunan ko sa ipinagawa ni Ma'am Velasquez nung nakaraan about sa Mi Ultimo Adios. Ang Mi Ultimo Adios o sa wikang Tagalog ay huling paalam ay isang liham na isinulat ni Dr. Jose Rizal na nagpapahayag ng wagas na pagmamahal sa bayan. Ipinakita niya rito ang paggamit ng talino at Pinakita niya ang kahalagahan ng sakripisyo at pagkabig ng talino kaysa sa dahat. Naniniwala siya ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan at hinarap niya ang kamatayan ng may dangal. Ipinaglaban niya ang bayan ng may buong tapang, talino at pusong makabayan.
natin aso nyo. Oh, ligtas natin. Wala naman, parang pawis. And this is